Good day to all my beloved Bachelor of Elementary Education students. Here I am again with our video lesson for today. I am your prof, uh, Mr. Blandamir Caritan. So today we are going to discuss about the K-12 law and the Matatag curriculum. Especially this particular school year is one of the transition of the Matatag curriculum. Actually, it started during the school year 2024-2025. But we are in the middle of the transition of the Matatag curriculum. And many students, parents, and other stakeholders alike are confused if the Matatag curriculum will replace the K-12 curriculum. So we will try to enlighten you as a student, no, on how this Matatag curriculum and the K-12 and the K-12 law align with each other. So, so these are our learning objectives. So just take a pause for this video so you can see all of the learning objectives. So, last time, no, diniscuss natin yung mga ibang um, mga legal foundations ng education sa Pilipinas. And this is the third, and actually the last that we are going to discuss since yung Magna Carta for public school teachers, no, hindi natin siya diniscuss because this that will be your project nga, 'di ba? So, let's talk about the Republic Act 10533. So, the Enhanced Basic Education Act of 2013. So, this was signed as a new law, no, in 2013. So the purpose of this one is to strengthen the Philippine basic education system. So the main change or the core change is to increase the total number of years for basic education to 13 years. Alam nyo ba, before the implementation of the K to 12 law, uh, Philippines was only the one of siguro tatlong bansa na lang na nag-i-implement ng K to 10 curriculum. At ayun nga, K to 10 na ano na number of years. Actually, napaka ano na nito. Kumbaga past due na to. Sobrang late na tayo. But sabi nga nila, huli man at magaling, no? Ihahabol pa rin. So, napirmahan itong K to 12 law o yung Republic Act 10533 noong 2013. So what is the structure of the K to 12 no? Yung bumubuo sa K to 12. No? So una, sinunod natin dito yung tinatawag na K plus 6 plus 4 plus 2 model. So sa kindergarten, may isang taon. Mandatory to na dapat may 1 year na kindergarten. No? Baka hindi nyo pa alam yung ibig sabihin ng kindergarten. No? Galing sa German yan eh. Ibig sabihin ng kindergarten, no? It's children's garden. No? Kaya nga, usually sa kindergarten, no, laro-laro lang 'yan. Kasi nga from the word children's garden, 'yan ang ibig sabihin niyan. Laro-laro. Ngayon, sa elementary education naman, 6 years, no? From grades 1 to 6. Tapos sa junior high school, dati kasi nung kami pa, hindi kami gumagamit ng junior high school. High school lang, first year to fourth year. But in K to 12 structure, the first year, first year students, high school students became grade 7. Tapos fourth year students became grade 10. So grade 7 to 10. Sa senior high school naman, ito yung nadagdag na taon, 2 years, so 11 to 12. No? Yun yung model natin. Kasi sa halimbawa sa Japan, ang model nila sa high school, 3 taon sa junior high school, 3 taon sa senior high school. But in our case, we are allocating 2 years for the senior high school, which is the grades 11 and 12.
So, yung mga what are the curricular principles in K to 12? So number one, yung spiral progression. These are the concepts are repeatedly taught with the increasing complexity across grade levels. Since karamihan sa inyo naabutan niyo yan, mas evidence yan sa science na subject. 'Di ba? So, kunyari, may first, depende sa school, ang hindi, dati ganito, no? Ganito dati. Fir- sa first year dati, yung first year, ang tinuturo general science lang. Sa second year, which is the equivalent of grade 8, ang itinuturo biology. Isang taon na yon. Sa third year, which is the equivalent of grade 9 today, ang itinuturo lang doon sa isang taon, chemistry. Tapos sa fourth year ay physics. Isang taon yon. Pero ngayon, may tinatawag na spiral progression. Ituturo per quarter yung apat na mga sciences na yon. Pero habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Yan. Ngayon din, isa sa mga basic principles, yung tinatawag na MTB, MLE, yan. Tinuturo ko sa inyo yan. So, yung first language, ang gagamitin na first language, ang gagamitin na language of o yung medium of instruction, yung tinatawag na MOI, ay yung kanilang first language o yung tinatawag na L1. Hanggang grade 3 yan. Tapos syempre yung contextualized learning, so flexible curriculum allowing for localization and indigenization. Yan. So, sa K to 12 naman, ah ito yung ano, yung may specialization kasi may pathways siya eh. So, to prepare the specialization phase that completes the K to 12, yung grades 11 to 12. So, prepare the graduates for life choices and career paths. So, usually, kapag gusto mo ng, ito na, ilipat natin. Basta may key components dito, may core subjects, applied subjects, and specialized subjects. So, ito yung tinatawag na, ito yung usual, no? Usually, pag academic track, no? s- ah Ay, wait lang po. Tawag dito. Ayan. Academic track, STEM, UMS, ABM, gas. So, dati nung nagturo kami dito, dito sa school namin, meron pa kaming gas, yung General Academic Strand. So, General Academic Strand, parang pinaghahalo yan ng mga general subjects ng STEM, UMS, at saka ng ABM. Pero in 2019, we shelved the gas strand. So ngayon sa school namin, hanggang ngayon, ang academic track na lang namin, yung STEM, science, ano ba to? Ah, 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 teka lang nga. Ayun, science, technology, engineering, mathematics. Tapos, UMS naman is the humanities and social science. So, yung ano naman, ABM, no? Accountancy, business, and management. Yan. Tapos, yung gas naman, yan yung tinatawag nga na General Academic Strand. Yan. So, yung merong ibang school na nag-o-offer naman ng technical vocation livelihood, yung tinatawag na TVL track. Yun yung mga tinatawag na ano eh. Yun nga yung parang yung mga ino-offer ng test na dati. Sports track, yan. At saka arts and design track. Pero bibihira ang mga ganito nag-o-offer. Yan. Kasi mas marami talaga yung sa academic track. So, ano yung graduate profile daw, no? So, pag nakagraduate daw ng K to 12, magiging competent na raw sila, ready for work and further education. So, yun nga ang pangako dito na, pag grade 12, pwede ka lang mag-work, no? Kung ayaw mo magtuloy. Yan. Equipped with 21st century skills, no? Critical thinking,
communication, collaboration, and creativity. Ayun, sa tinatawagan na 4 Cs. Values-driven, instilled with desirable Filipino values. Yun yun. So, ah, ano ba yung essential framework ng K to 12, no? So, ngayon, s- as of this moment, this is the K to 12 law remains the legal foundation of Philippine basic education. So, it defines the structure, 12 years, and the outcomes, no? College, work and entrepreneurship. No, so, balikan nga natin, ano, kaya nga sinasabi na parang bibigyan ka ng choices. Halimbawa, ikaw hindi mo pa alam kung anong gusto mong gawin. Yung sa grades 11 and 12, dapat doon ka na mag-decide eh, no? Kasi kapag hindi tama yung decision mo, tapos gusto mo pala ibang kurso, magkakaroon ka pa ng bridging program ano, sa sa college. Yan. So, ayun. So, sa assessment reality, no? Filipino students perform poorly in international test, PISA. So, ibig sabihin, yung mga basic principles, hindi, ano ba, na implement ba ng maayos? That's the question. Kasi, dun sa mga PISA nga, yung Philippine Standard nga to ng assessment eh, mababa talaga tayo. Parang pang 78 ata o pang 80 sa mga eskwelahan. So, napakababa sa exam. So, ah, maraming challenges kasi na kinaharap ang K to 12 curriculum implementation. So, ano daw yung mga challenges? So, number one, curriculum overload. Sobrang dami daw ng subject. First sem, lalo na sa senior high school, no? First sem, ibang subject. Second sem, ibang subject. Yan. Tapos, sa mga elementary naman, sa K to 10, no, ang daming mga competency na dapat magawa. Pero nagagawa ba? Kadalasan hindi. Sumunod naman, may weak foundational skills. No? So, ibig sabihin, yun nga, mahina yung foundational skills ng ibang mga estudyante. Pero I understand, alam mo bakit? Halimbawa, nung inimplement, dapat kasi para sa akin, kung inimplement itong K to 12, dapat mula kinder talaga. Yung kinder na yon at magi-grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. But during that time kasi talagang minadali na. Kasi nga siguro dapat humabol na sa international standards, no? Yung mga grade 7 noon, yung mga grade 6 na graduate, na bigla na lang silang pinag-grade 7. Hindi na sila first year. Grade 7 na. So, sa 7, nag-start na agad. So, ibig sabihin, nakaroon talaga ng parang paradigm shift talaga eh. From using, no, their old curriculum doon sa RBEC, tapos biglang naging K to 12 curriculum, sila ng grade 7. So, ibig sabihin, for example, yung mga grade 7 noon, wala na silang Philippine history. Yung nawala ang Philippine history bigla. So, wala silang Philippine history. Yung mga ano na yon. So, doon pa lang sa historical foundation, hirap na sila. Sumunod naman yung time constraint. Diba? Lalo na sa mga senior high school, no? Talagang, tawag dito, talagang gipit na gipit sila sa oras. First sem, second sem, hirap talaga. Yun ang naging issue rito sa K to 12, yung sa K to 12 law. Ngayon, anong naging response? Response ng DepEd, matatag agenda. Yan. Alam mo, ganda ng ano nila dito, no? Yung parang motto ata to.
no? Bansang makabata, batang makabansa. Maganda 'to, eh, actually. Ako nagagandahan ako dito sa ano nila, sa one-liner nila, no? Bansang makabata, batang makabansa. Pero ano ba yung kahulugan ng matatag, no? Sa mga hindi nakakaalam, actually English 'yan, eh. Yan, English 'yan. Pero sige, tingnan natin. So ito ay it was launched during Vice President Sara Duterte when she was the Secretary of Education. So 2023 to. So ano ba yung agenda rito? Address the learning crisis. So the agenda covers curriculum acceleration, care, and teacher support. Ayan. So eto na yung ibig sabihin ng matatag, no? Ma stands for make the curriculum relevant. That's ma. Ta means take steps to accelerate education delivery. Another ta means take good care of learners. And the G on the matatag part means give support for teachers to teach better. No? So yon, make the curriculum relevant, take steps to accelerate education delivery, take good care of learners, and give support for teachers to teach better. Matatag acronym. So the core strategy here is to decongest the curriculum. So the Matatag K to 10 curriculum reduces competencies by 70%. Yun. So out of ilang libong competency ata. Ang dami yan eh, madaming competency. Binawasan siya ng 70%. So from many topics to deep mastery of essentials daw. Yun yung nangyari dito sa ngayon sa Matatag curriculum. Bawas talaga. Subjects, competencies, no? Topics, yan binawasan talaga. So, ano yung priority? So, ang priority daw talaga is ngayon is to strong literacy and numeracy in early grades. Pag sinabi mong literacy, ano, ibig sabihin, dapat functional literate yung bata. So, what is functional literacy? No? Uh, the students or the learners, the pupils must have, must can read, can write, and can understand. Not only that, no, they must also analyze what they are reading. Kasi it is still evident today that some students can read the sentences, but they cannot understand. No, they cannot understand what they are reading. They cannot analyze it. Di ba nga, kahit nga sa college, eh, magtatanong pa anong ibig sabihin, eh. Ang hina ng ating, yun yung tinatawag na reading comprehension, eh. Yung functional literacy, yung reading comprehension. Naintindihan ba natin yung binasa natin? Ang dali kasing basahin eh. Pero naintindihan ba? Yun yung literacy, no? Yung functional literacy. Sa numeracy naman, hindi lang sila nakakapagbilang. Hindi lang din sila nakakapag-compute na simple. Na-analyze din nila dapat yung mga data. Yon. Dapat alam nila kung mag-analyze. No? Yan. So, halimbawa, yan. Alam ko na, hindi ko alam kung naibigay ko na yung example na to. So, ibig sabihin sa numeracy, hindi lang yan dapat sa math, no? Nakuha nyo? Dapat mag-a-apply din yan sa ibang subject. So, for example, this one, ano? Um, May speech si Abraham Lincoln. Yan. Yung Gettysburg Address. So, sabi niya, ibibigay ko yung first paragraph ng speech, no? Sabi niya si speech, fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. So, paano papasok dun sa sa sinabi na yon ni Abraham Lincoln, yung tinatawag na numeracy. Kunyari, pag nagtanong ako, kailan niya sinabi yon?
Yun. Ayan. Wala akong ano kailan, anong taon naganap yung speech na yon? So, syempre, kailangan meron kang historical background. O, kasi ang sabi, di ba? O, himayin natin, ano? Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. Oh, di ba presidente siya ng Amerika? O saan ba yung continent na yun? Siyempre sa North America, no? Conceived in liberty, no? Na nabuo mula sa liberty and dedicated to the proposition, no? That all men are created equal. So dapat alam mo history niyan. Kailan ba naging malaya ang United States? So 1776. Yan. So ang sabi niya, doon sa speech, fourscore and 7 years ago. Anong ibig sabihin ng score? Yan, naalamin mo naman yon sa English. Kasi 'di ba, hindi naman pwedeng decade kasi ang decade ay 10 taon. So kapag sinearch mo yung ibig sabihin ng score sa English, ang ibig sabihin niyan 20 years. So fourscore and 7 years ago. So ibig sabihin, apat daw na score. So 4 times 20, 80 plus 7. So 87 years ago. Ngayon, malalaman mo kung kailan niya ginawa yung speech. So 1776 plus 87 years ago, lalabas na sinabi niya yung speech niya yan noong 1863. So nagja-jibe ba? Kailan ba siya naging presidente? Parang nasa 1861 ata hanggang 1865 siya naging presidente. So that's numeracy. Ganun kahalaga ang numero, hindi lang sa matematika, no, pati sa kasaysayan, no? Nakukuha niyo ba? So that's numeracy. So foundation for all future learning. So, ito, para maiwasan ng confusion, the K-12 law versus the matatag curriculum. The K-12 law is the legal framework. Ito yung 10533, di ba? So, the structure, ito yung batas na nagsasabi na dapat meron tayong kinder hanggang grade 12 na estudyante. Si matatag is the content refinement. Yon. So, yung mga nakalagay doon sa K-12, yung mga sa curriculum guide, no? I-refine lang nila. So, nagbawa sila. Yun yun. The matatag enhances not replaces the K-12. So, kumbaga, inano niya lang kung ang ginawa niya lang, yun nga, in-enhance. So, paano nila in-enhance? Nagbawa sila ng maraming competencies na overload, pati subject, nabawasan. So, kailan nagsimula ang phase-in implementation, ano? So, nagsimula ito last year, 2024 to 25. Sinimulan sa kindergarten, grades 1, 4, tapos 7. Tapos ngayong grades, school year 2025, 2026, kasama na yung grades 2, grade 5, grade 8, yan. Parang grade 9 din ata. Hindi ko masyadong pang ano. Tapos 2025-26, ayun, yung kasunod. Tapos yung full implementation na ng grades 1 to 10, 2027 to 2028. So, ibig sabihin, from that school year, lahat na ng K lahat na ng estudyante, they are following ano the new matatag implementation. Pero yun nga sa akin sa ganang akin lang naman. This is just my opinion, no. Sana kasi if you're going to implement something, dapat una pag-aaralan yan talaga ng gusto. Tapos dapat sa kinder yan sisimulan. Hindi dapat sa grade 7. Para sa akin lang, no. Kasi may mga mami-miss out yung mga nasa in between eh. So dapat kung matatag na yan, kinder. Tapos pag nag-grade 1 na sila, matatag na rin. Yung mga nauna, dapat must follow the old curriculum guide. Para sa akin lang yun Yan. Kasi ang edukasyon dapat talaga, talagang komprehensibo yung pinag-aaralan.
So, the matatag structure, focus K to 12, K to 10 segment. So, ang focus niya ay K to 10. Pero meron pa rin grade 12. Hindi ito tatanggalin, di ba? Ito yung ano eh, yung mga haka-haka ng iba na tatanggalin daw, no? They are going to remove the the grade, ano tawag dito? Yung grade, tawag dito, yung grade 11 and 12 daw, hindi yan tatanggalin. Nasa batas yan. Kumbaga magpe-prepare lang ng pathways. Actually, marami ng pathways ngayon. Mas marami na. Pero, syempre, dahil sa elementary tayo nakafocus, no? Tsaka, hindi ko na i-discuss yun. Yan. Ngayon, sa K to grade 2, ngayon, sa early grades, no? From grade 7 to, from 7 to 5 subjects na lang. So, 5 subject na lang ang ituturo. Yan. So, foundational learning nga ang focus daw kasi. So, ano kaya yung mga natanggal na subjects na yon? Eto na yon. So, ito yung 5 core learning area. So, number 1, English, a language, which consists of the following, no? English and Filipino. Tapos ngayon, meron ding reading and literacy. Yan. Tapos, mathematics. Tapos, pang-apat, makabansa. So, ano ba yung makabansa na yan? Tapos, pang-5, binalik yung GMRC or Good Manners and Right Conduct. Kaya nga, napakaganda rin dahil meron sa kurso nyo, meron kayong subject na Good Manners and Right Conduct, no? Yan. Actually, tinuturo ko ngayon sa first year yan sa college, sa GMRC. Yan. So, ano yung pagbabago naman? Kasi 'di ba, nabigyan ng focus ang mother tongue based multi-language education. Sa K to 12, dapat subject siya hanggang grade 3 and medium of instruction. Sa matatag naman, hindi na siya subject. Medium of instruction na lang siya. For grades 1 to 2 na lang. Hindi na siya subject. That's the difference. So, lumalabas na nasa sideline na naman ang mother tongue. 'Di ba dati dun sa mother tongue subject, no, diniscuss ko sa inyo na during the K to 12 law, talagang nabigyan ng pansin ang language, no, yung mother tongue as a medium of instruction and as a subject itself, no? Kasi nga para maging culturally relevant yung pagtuturo, which I'm going to discuss with you doon pagkatapos ko dito sa video na to. Yung para maging culturally relevant yung pagtuturo. So this is the makabansa naman, so the integrated subject. So actually, it replaces Araling Panlipunan and MAPE. So nakapokus siya sa citizenship, identity and culture, social studies. Actually, nung una ko narinig to, medyo nahihiwagaan ako. So paano natin gagawin to? Sabi ko nga sa mga co-teachers ko dati kasi nga, coordinator ako ng Araling Panlipunan dati. So paano gagawin natin to? So okay class, Uh, today we are going tatalakayin natin ang pagiging makabayan. So, pero bago 'yan, mag-jumping jack muna tayo ng 50 beses. So, hindi namin alam eh. So, paano ba? Paano ba? Kasi the map itself is a broad subject na eh. It is actually a broad subject eh. Music, arts, PE, health. Tapos lalagyan mo pa ng Araling Palipunan. So, how are you going to integrate these two subjects with many competencies, no? So, yun nga sabi, babawasan na lang. Pero paano? These are the foundational subjects, no? For me, no, these are the foundational subjects, history, o araling panlipunan. Kasi, this is actually one of the parts of, the, one of the pillars of DepEd, di ba? Yung, ito yung magtuturo yung araling panlipunan, eh. Di ba? Makabansa, di ba? Makadiyos, makatao, makakalikasan. Sa tinuturo yan? Madalas sa araling panlipunan.
Ba't biglang pak, nasama sa MAPE? That's the question, di ba? If foundational learning is the focus, this should be the main focus, araling panlipunan. But since hindi naman ako ang curriculum developer nito, we ha wala tayong magagawa kundi we must follow this one, no? Pero yun nga, baka may magandang dahilan ang DepEd, yung mga curriculum planners ng DepEd kung bakit nila pinagsama ito. At ito yung gusto kong makita eh, paano ito mangyayari in the near future. Baka may na-oversight ako na hindi ko alam, no, na nakita na nila. Siyempre, magsasalita ka lang ah, bilang isang teacher, no? Your point of view as a teacher, at usually hindi mo nakikita kung ano yung nasa isip ng mga planners. Yeah. Yeah. So sa good manners and right conduct, so it reinstated as a stand-alone. Yan. So dati kasi, ang GMRC, parang isinasama siya sa tinatawag na ESP o yung edukasyon sa pagpapakatao. Pero ngayon, stand-alone subject na ulit siya. So since this is a stand-alone subject, um, yun naman, ito maganda to kasi it strengthens ethics, values, and moral character. Yan. Yan. Sana maganda nga lang yan, ano? Good manners and right conduct. Kasi lalo na sa lipunan natin ngayon, dumadami na yung bastos sa tao. Pati bata eh, bastos eh. Di ba? So dapat maturuan. Kasi may iba ring parent na ano, na parang masyado nilang yung iba no, binibi yung anak nila to the point na yung mga ibang estudyante, sus lang, aminin na natin yan, maraming ganyang kaso. Kapag naging teacher kayo, makikita niyo yan, no? Na minsan ang kalaban natin sa pagpapaunlad ng values education ng bata, minsan parent pa mismo. Yan. Kaya maganda na magkaroon talaga ng ano, ng tinatawag na good manners and right conduct. Ay. No? So dito naman sa explicit, no? Pag sinabing explicit, hayag, walang itinatago, walang misteryo. In systematic literacy instruction. So mandates explicit 'yon. Systematic reading methods. Phonics 'yan. Yan. So all students read with comprehension by grade 3. 'Yon ang target nila. Dapat kapag si estudyante ay si estudyante ay nag-aano na nag tawag dito nag grade 3 na, no? Kailangan nakakapagbasa na siya at naiintindihan niya na 'yung binabasa niya. So spiral progression, meron pa rin pero mas konti na raw 'yung competencies at ang focus dito 'yung mastery. Integration of peace education, yan. So, meron ditong tinatawag na peace integration. So, nakalagay sa loob ng Makabansa at saka GMRC. Yan. So, pasok dito yung non-violence, diversity, and conflict resolution. Ayun po. Uh, Values formation across all disciplines. So, values integrated in all subjects. Teachers are as role models of ethics and behavior. Actually, yung values information, I think this is one of the best practice of Philippine education. Alam niyo ba, yung sa Singapore nga, kahit na ano na yun isa sa mga pinakamagaganda educational system, nagbe-benchmark sila sa Pilipinas. 'Di ba? Ano ba yung values formation, values integration? Paano gagawin, 'di ba? Kasi nga sa ibang bansa, matatalino yung ibang bata, maganda yung turo, pero nagiging individualistic sila. Di ba? Individualistic ang mga, nagiging individualistic ang mga estudyante. Dahil lang po.
Yan. So, dito rin, ah, teachers are role models of ethics and behavior. Yan. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, no? Lagi naman yan, nasa code of ethics nga yan, di ba? Dapat maging role models tayo. Hindi ko sinasabi na hindi tayo tayo mga teacher, may mga kalokohan din tayo, may mga hindi tayo mabuti, no? Hindi naman talaga tayo mabuti palagi, no? Pero at least in front of the students, be good, no? Be a role model, 'di ba? Kaya nga 'di ba yung sabi ko sa inyo last time, 'di ba? Kung puro sexy pictures yung pictures mo, okay lang 'yan. Pero kung magtuturo ka na ng elementary, gumawa ka ng bago mong account sa Facebook na professional para yung mga student, pati yung mga parents, makita ka as kapitag-pitagang guro, 'di ba? Ngayon kung nang tetherstrap ka, tapos nakikita ng ibang estudyante, ano mangyayari? Hindi na teacher ang tingin sa'yo noon. O, 'di ba? Hindi na teacher. Object of ano na, object na o-objectify ka na ng students. Okay na, sa elementary, pwede pa nating maintindihan yan kasi ang mga bata, hindi, may ano na rin ang mga bata. Nakakaano yung mga kuya mga tatay no? Yan ang nakakatakot dyan. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, yung project nyo sa akin, no? Gusto ko makita yung Facebook profile nyo kung inaitago nyo na yung mga picture nyo na nakabikini kayo, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Kasi nga, may mga nag-add nga sa akin, yung iba, nakabikini pa rin. So, itago na yon, di ba? Eh, pero hindi ko sinasabing wala kayong karapatan. Karapatan nyo yun bilang babae. And it is good to show your body, not because you are you are trying to impress someone, but of course you are tawag dito, you are proud of yourself, di ba? You are confident, you are being confident. Pero dapat hindi makikita ng estudyante. So, that's being a role model. Tsaka yung mga nagyoyosi dyan, sinasabi ko sa inyo, dapat walang pati pag-inom, no? Lalo sa senior high school, ganito. No? Kung may mga magbibirong estudyante, sir, mag-inom tayo. O, pag sumama kang uminom doon habang estudyante mo sila, hindi yun kaiga-igaya na makita. Nakuha nyo? Kaiga-igaya means pleasant Di ba? Hindi sa kaiga-igayang makita ng mga estudyante, ng ibang estudyante. So, shift to authentic, yan, competency-based assessment. Yan. So, yan. Yun ang sinasabi nila, no? Ah, kaya nga ngayon, kapag gumagawa ka ng exam, base na sa competency. Ayun. Ganun na bale Pag gumagawa na ngayon ng mga teachers, base sa competency, hindi na base sa topic. No? Ganun na ang ginagawa ngayon. Competency nang inilalagay sa, ano ba yon? TOS. No? Ayun, so sa ano kasi may tinatawag kami na table of specification Kumbaga nakalatag doon yung number of items, kung anong bahagi yun ng revised Bloom's taxonomy, sa nakalagay din doon yung dati yung topic. Ngayon na nakalagay na competency. Yon. Kaya check mo yon. Lalo na sa mga kasi kami ito yung school namin, isa sa mga pilot school to sa senior high school na nag-i-implement na ng bagong senior high school program. Yun. So nakabase na siya sa competency, hindi na siya sa topic. So, yung summary nito, the keywords are the following: decongested, foundational, integrated, and values-driven. Sorry tinakpan ko na, silaw lang ako sa salamin. Uh, Outcome, learners ready for senior high school specialization. Yan, teka lang po, nasisilaw ako, baka atakin ako ng migraine. Yan, tinakpan ko lang yan. So, matatag, yan, K to 3 curriculum will be your main teaching
domain. Yan. Yan. Tapos, um, focus on foundational learning expertise. Yan. Foundational learning, no? Kailangan talaga ng pundasyon. Kasi pag mahina yung pundasyon, yung mga kaya nga yung mga subjects, 'di ba? Halimbawa, reading, writing, literacy, foundation 'yan eh. 'Di ba? Bakit ngayon sa social media ang daming aminin na natin ang daming tanga sa social media. Ang daming mga sa social media, ang daming mahina yung reading comprehension. Bakit? Wala silang foundational skills eh. Nakuha nyo? So, kailangan ng mga bata yun ngayon na maintindihan. So, ayan. So, shift in pedagogical practice, no? Mastery, explicit, no? Literacy, numeracy instruction, no? Use integrated and inquiry-based methods, no? Integrated and inquiry-based methods. So, tanong-tanong, ganyan. Lagi sinasabi rito, no? Explicit literacy, no? Walang, hindi parang mahiwaga o dapat pahirapan. Hindi, explicit talaga, hayag. Yan. So, mastering the five core subjects. So, ito na, nakapokus na sa language, sabi ko na sa inyo kanina. Teacher support, ensures improvement training and curriculum guides. Teachers must adapt to new guides. So, i-improve daw yan. Sana abangan na natin yan. So, kasi may 2 taon pa para maging buo yung K to 12, yung bagong matatag. So, pathways, ayun, the elementary foundation, elementary success ensures senior high school readiness. Yan. Strong literacy, numeracy lead to career preparedness. Yun lang yun. Pero, at the same time, no, maraming estudyante na rin ang matatalino eh, no? Parang ang gulo eh, no? Maraming mga tao ang hirap sa reading comprehension. Pero napapansin ko rin naman, marami na ring estudyante ang magaling magsalita. Magaling na magpahayag ng kanilang saloobin, no? In a comprehensive manner. Yan. So, the challenge of MTB, MLE, so transition learners from L1 to Filipino and English. So, katulad ng sinabi ko kanina, sideline na naman si uh, sideline na naman si MTB, MLE. Yan. So, understand the policy shift. L1 as MOI only. Medium, yan, nasabi ko na kanina to. Yan. So, how can BEED curriculum align with matatag? Paano kaya magiging ano na? Kasi dapat sa ganang akin dapat ngayon magkaroon na ng alignment. So palagay ko sa mga susunod na panahon sa mga bagong BEED students, palagay ko tatanggalin na rin yung mga MTB, MLE subjects na yan kasi tatanggalin na siya sa ano eh, 'di ba? Tatanggalin na siya sa pagtuturo sa elementary, sa grades 1 to 3. Palagay ko in the near future matatanggal 'yan. So, pero magkakaroon ng mas focus sa GMRC reading instruction. Yeah, so, nasisilaw na po ako. Sorry. Yan. So the teacher as matatag role model, motivated and masterful, adapted and analytical, thoughtful and transformative, accountable and articulate, grounding and guiding. So usually mga ano to, yung mga tinatawag na soft at saka hard skills, no? Yung mga usual na soft and hard skills na makikita natin sa isang professional. Yan lang yon. Yan lang usually. Yan. So, final summary natin, K to 12 law is the legal structure, matatag is the content enhancement. Together, pag pinagsama mo sila, hindi sila magkalaban, that is the new Philippine education system. So, this is the final question. What is the most important skill for implementing the matatag curriculum? Yan. So, sasagutin nyo to. What is the most important sa papel, no? Ay,
Sa ano na lang, basta sa papel, sulat nyo yan. What is the most important skill for implementing the matatag curriculum? Explain with a minimum of 5 sentence. No, I will, this will be your ano essay quiz. Yan. So this, thank you so much. Maraming salamat sa pakikinig. Panoorin niyo po to, ha? Hindi ako magbibigay ng PowerPoint kasi gusto ko mapanood nyo to dahil may paliwanag ito. Okay, maraming salamat at God bless you all. Good day.